Hi everyone, this is Stacey and welcome to my channel. Please do not forget to like, share, and subscribe. For today's video, I am going to show you the 5th flower of the cactus gave me this year. This cactus is amazing. It gives lots of flower this year and there is even a 6th one coming out soon. So, ito yung cactus na sinasabi ko sa inyo na nagbigay ng 5th flower. So, mag-isa lang siya dyan sa pot niya. Nakalagay siya dito sa may garage area namin. Nakaka-receive siya ng morning sunlight. So, yung topsoil or top dressing na nakalagay sa kanya is Akadama soil. So, tingin ko maganda yung Akadama soil para sa kanya. Pero yung nasa ilalim o yung pinaka-soil mixture is 50% pumice stone and 50% loam soil. So, ayan siya. So, yung description na may bibigay ko sa inyo is parang may skin na nakabalot dun sa flower pod and then after 3 days, nagbibilog na yung flower pod niya and then after ilang days, magbubloom na siya. As you can see, hindi super bloom yung nangyayari na katulad dati na may makikita ka pang isang maliit na flower sa loob. Kasi 1 week nang umulan dito sa amin, ngayon lang lumabas yung araw. So, pero sa tingin ko uulan pa rin kasi maula pa rin at makulimlim. Pero at least sumikat yung araw, nakita natin nag-bloom yung ika-5th flower ng cactus na to. And you can see, meron pa tayong isang aabangan. Yung ika-6th flower kasi meron na namang isang flower bud sa tabi ng 5th flower. And this time gusto ko rin ipakita sa inyo yung mga katabing sakilan tong cactus na to. So sa left side niya nandito yung Echeveria cat's claw. So nakita nyo perfect yung pagkaraset niya except dun sa isang maliit na dot sa isang petal. Pero kung titignan nyo yung pinakagitnang rosette, ang ganda niya, diba? It's perfect. Tapos, hindi ko na hinahawakan yan para gusto ko yung parina niya is maging perfect din. So, etong maliliit sa tabi ng cat's claw, hindi ko alam ang name niya. Actually, namatay na yung mother plant dito. So, kaya itinuso ko na lang yung mga naiwan na babies na dyan. So, eventually, nag-grow naman siya beautifully. Shiny siya. Tapos, maganda yung pagka-reset niya. Hinayaan ko lang siya dyan. So, nasa garage siya. Hindi siya nauulanan masyado. Morning sun lang yung nakukuha niya. And then, sa right side ng cactus, makikita nyo yung 6-month-old ko na Cotyledon tomentosa o bear's paw. So, ayan siya. This is my first time na nakabuhay ako nito for 6 months. Yung mga nakikita nyong tumubong leaves dun sa may gitna, ako na nagpatubo nun. And I'm so happy na nakabuhay na ako. So, hindi pala siya pwede sa rain or shine area. Dito lang siya sa may, garage namin. So, wala siyang direct rain or shine na nakukuha. Pero morning sun meron. And once a month ko lang siya dinidilagan. Then, i-update ko na din kayo na yung mga arrangement na ginawa natin din this week lang is nilabas ko na sa rain or shine area. Binalik ko na siya sa veranda area kung saan ko siya kinuha dati. Kasi medyo kulubot na yung dahon niya. So, I think kailangan na rin niya ng proper sunlight. Kasi medyo parang kulang na sila sa sunlight. And I think may konting roots na yung mga Mendoza and Mirini na nilagay natin. So, hopefully kahit umulan today is makasurvive na sila. So, kasama niya dun sa rack is yung Agavoides, Cryptopetalo Mendoza and Mirini. Na rin sa rain or shine area, yung succulent sa galing sa third unboxing video natin dito sa may harap ng bahay, malapit din sa mga pot ng mga succulent arrangement natin. As you can see, yung iba may succulent ID na. So, I'm starting to put succulent ID para naman pag nagvo-vlog ako, hindi ko palaging sinasabing nakalimutan ko yung ID. So, at least, kung alam ko yung ID at nandyan na, babasahin na lang natin. Pero hindi lahat may succulent ID kasi nahihirapan na akong i-identify yung succulent ID nila. Kasi lalo na yung iba, pag Echeveria, magkakamukha sila. Minsan, hindi ko na talaga mahanap. Hindi na rin matandaan ni seller. So, for the meantime, hindi ko muna siguro ma-stress yung iba. Baka sa kanil pagka lumabas yung stress color,
mahanap natin yung succulent ID nila kasi iba yung mga pictures sa Google is more on stress color ng mga succulent. Kaya mas madali silang ma-identify kung stress na yung color nila. Although hindi pa ako ganun ka confident enough na makakasurvive sila sa rain or shine area, since natuwa ako na lumabas na yung araw today, although makulimlim at maulap, and I guess uulan pa rin. Pero kasi nakikita ko na madami na silang roots at kailangan na nila ng proper sunlight. So, kailangan ko na sila talagang ilagay sa rain or shine area. So, I'll take the risk na lang siguro. Ito rin yung mga succulent na naiwan galing sa third and second unboxing video natin. So, yung iba naiwan pa kasi yung iba hindi pa ako confident enough na ilabas sila kasi konti pa yung roots. Yung iba naman nalalakihan ako yung pot nila para masyadong malaki para sa kanila na pag nilabas ko sa rain or shine area, hindi nila makakaya yung makukuha nilang water from the rain. Pero kasi ang space na lang na natitira ko kung saan ko sila pwede ilagay is sa veranda. So sa veranda, extreme yung heat doon kasi from morning to afternoon hanggang sa paglubog ng araw, makakakuha sila ng sunlight. So I should prepare them talaga and I should be confident enough na yung roots sila para ma-hold yung rainwater kung umulan. So kaya hindi ko muna sila nilagay. So, I guess I have to wait for 1 week and bala ko ding iripat yung iba kasi nga sabi ko sa inyo, mas malaki yung pot nila. Parang masyadong malaki yung pot nila para sa succulent. And yung mga gymnos and STS natin, upon checking, konti pa rin yung roots sila, iilang piraso pa. So, for the meantime, dyan pa rin muna sila kasi gusto ko well-rooted sila bago ilipat ng pwesto. And yung mga succulents naman na galing sa 4th and 5th unboxing video natin, nandito sila sa ilalim ng long white table. So, wala kasi akong mapaglagyan sa kanila. So, dyan muna sila and hindi ko pa na-check kung may roots na sila. So, that's all for today's video, guys. I hope you liked the update and the sharing that I made today. Please do not forget to subscribe and thank you for watching. Share my video to your friends, family, and relatives. Bye for now. See you on my next video. God bless us all. Bye.